Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Sulat mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta ang Kalingap team kasama si Ate Viancy at Kalingap Edu sa Cebu. Ito nga ay inisponsora ng napakadaming supporters nila sa Cebu para naman makapunta sila dito at ma-meet ng kanilang mga fans. Pagkatapos nilang lumabas sa airport, talagang pinagdumugan sila ng mga tao na makikita ninyo sa ating nakaraang video. Ngayong video naman, makikita natin ang kanilang second destination na pinuntahan sa Cebu. At dito nga sila nag-usap-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay nila at napakarami ding mga kilig moments na dapat ninyong abangan. At ito na nga ang mga nangyari sa ating second destination sa Cebu. Ang nais ko lang Yung dagat na may reflection. Or taga sa ibang bansa. mahirap kita mahal. Grabe nga ang kanilang second destination, talagang mapapawaw ka sa ganda. Humanga si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team sa ganda ng kanilang pangalawang pinuntahan dahil parang hindi na nga sila nasa Pilipinas. Sabi nga ni Ate Viancy na ang lugar daw na yun ay napakaganda dahil para daw silang nasa ibang bansa na mamasyal. Parang hindi daw ito nasa Pilipinas dahil napakaganda nga ng lugar at hindi ito common na nakikita sa mga pasyalan sa Pilipinas. Lalong-lalo na dahil hindi naman lagi nakakalabas si Ate Viancy ng kanilang lugar at hindi naman daw siya nakakapamasyal. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil ngayon lamang siya nakapunta sa ganitong lugar. Kung ito, lagi rin ako. Nagustuhan mo? Ganda, no? Siyempre po. Para po tayo nga sa ibang bansa. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin Nagustuhan talaga ni Ate Viancy ang lugar na yon dahil nga nature lover daw siya, sabi ni Kalingap Edu. Nabanggit din ni Kalingap Edu sa kanilang unang pinuntahan na mahilig si Ate Viancy o gustong gusto niya talaga yung mga lugar na fresh ang hangin, maraming mga bulaklak at maraming mga tanim na mga puno. Kaya naman nakakatuwa talaga ang kanilang pinuntahan na pangalawa dahil meron itong overview ng city at mga
punong kahoy rin. Dito noong nasa taas sila ay makikita nga nila ang mga nasa baba nila dahil napakataas nga ng kanilang pinuntahan. Kaya naman sobrang tuwa talaga nilang lahat. Pagkatapos naman nilang medyo mamasyal lang matagal ay umupo muna silang dalawa at nag-usap-usap. At dito napag-usapan na nga nila ang tungkol sa pamilya ni Fiancé. Naisip mo ba ang pamilya mo ngayon? Oo naman po. Iniisip ko na siguro po mas masaya lalo na kung kasama ko sila dito. Siya nga, no? Minsan po kasi naiisip ko na ako lagi pong nakaganto, nakakasama sa mga ganito malalayong lugar. Tapos sila andun lang. Siya. Ako lang po yung nakakapasyal-pasyal. Grabe. Napakamaalalahin mo naman. Hayaan mo. Sa susunod, malay mo, baka makasama mo sila sa mga ganitong trip. Diba? Pero ngayon, enjoyin mo na lang muna. Yan, sigurado, masaya rin naman sila sa para sa'yo. Ano, okay ba? Grabe talagang napakabait talaga ni Fiancé dahil hindi lamang ang kanyang sarili ang kanyang iniisip, pati na rin ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Para sa kanya, mas matutuwa daw siya kung kasama niya ang kanyang pamilya sa paglilibot sa iba't ibang lugar. Dahil naisip niya na buti siya ay nakakarating sa mga ganitong lugar, paano naman daw ang kanyang pamilya? Sana nga sa susunod ay makasama na ni Fiancé ang kanyang pamilya. Kaya sana ay mas sumikat pa ang kanilang tambalan para mas madami ang sumuporta sa kanya. At sa susunod ay makakapag-ipon na din siya ng pera kapag laki niya at nakapagtapos na siya para maisama niya daw ang kanyang pamilya sa lugar na mga katulad nito. Papagaan niyo po yung loob ko. Kaya pag dapat lang. Yun naman ang purpose ko dito eh. Maging okay ka. Makasaya ka. Hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako. Grabe na talaga ang nararating ng love team na ito kung saan silang mga lugar nakakarating dahil sa kanilang mga supporters at dahil sa mga humahanga sa kanila. Deserve din naman nila ang mga ganitong bagay dahil sila din naman ay matulungin sa kanilang kapwa. Deserve nila magkaroon ng mga ganitong vacation dahil nakaka-stress din naman talaga ang kanilang mga araw-araw na hanap buhay, lalong-lalo na sa kalingap na araw-araw silang bumibisita sa kanilang mga beneficiaries at naghahanap ng kanilang mga bagong tutulungan. Sana nga ay mas marami pa ang kanilang matulungan at mapagpalawak pa nila ang ganitong mga gawain. Dahil dito ay mas hinahangaan sila ng lahat. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita.